Tumayo ka na, bilis! Malapit na sila! Kahit anong dumaloy sa katawan mo, Kaloy, anak ka pa rin ni Inay Gracia at kapatid kita. Kahit anong gawin mo, nananalaytay pa rin sa ugat mo ang dugo ng ating lahi. Bumalik ka, anak ng kadiliman. At ako ang bunga ng pagtanggi ng kasamaan. Tanggapin mo ang lahat ng kasamaan ang ginawa mo sa baryo! Maaring ang iba ay takot sa gubat dahil sa mga mababangis na hayop na naroon. Pero sa kagaya naming galing sa pamilya ng mga ngaso, ay sa gubat na kami lumaki. Hindi marangya, kundi sa sipag at tiyaga. Dito kami unang natutong humawak ng pana kesa magsulat. Kami ay tinaguri ang mga anak ng bundok. Ako nga pala si Kaloy at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kaloy! Tikboy! Bumangon na nga kayo dyan. Malamig na ang klima pero may trabaho pa tayo sa bundok. Inay, kanina pa po akong gising. Pinatuyo ko na po yung mga bitag natin kagabi. Yung mga bakas po kasi ng usa sa may gulod. Eh si Kaloy, ay nako baka yaka pa ang banig niyan. Nakikinig lang ako sa usapan ni Kuya at Inay sa sala. Nakaupo lang ako sa kama ng mga oras na yon at nililinis ang aking itak habang nakatingin sa larawan namin ng yumao kong tatay na si Tatay Lando. Hindi ko alam pero namiss ko talaga sa sandaling yon si tatay. Itay, malayo ka man. Ipinapangako ko na hindi ko kayo bibiguin sa mga pangarap mo sa amin, kuya. Oy, Utol! Anong oras na? Akala ko kinain ka na ng banig mo. Nag-uusapan nyo na naman ako ha. Hindi po pwedeng nagme-meditate lang ako. Parang tatay niyo talaga kayong dalawa. Pero yon, hindi man lang nagtagal ang tatay niyo rito sa mundo. Naalala ko pa nung tinuturuan lang ako ni Itay kung paano sumipat gamit ang pana. Ako naman, natatandaan mo ba, Utol? Nang minsan makipagbulo ako sa anak ni Mang Martin habang nahabol ng baboy ramo. Kaya kayo, mahalin niyo ang trabahong iniwan sa inyo. Hindi lahat may tapang pumasok sa gubat at lumabas ng buhay. Inay, hindi lang hayop ang binabantayan natin. Minsan may mga mas mabangis pa sa kanila. Anong ibig mo sabihin? Ewan ko, basta pakiramdam ko na lang. May paparating Mabuti pa kumain na kayo at lalamig yung nilaga kong kamote at saging. Sige na. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko yon pero nararamdaman ko na may paparating na kakaibang panganib sa aming baryo. At nakita ko na minsan yon sa aking mga panaginip. Natapos ang aming almusal at nagpatuloy kami ni Kuya sa paglilinis ng aming kagamitan. Samantalang si Inay ay nagliligpit ng mesa. Tao po. Magandang araw po. Kaloy, pasilip nga kung sino yan. Kapitan Miguel, napadalaw po kayo. Kaloy, iyo. Kailangan ko kayong makausap lalo na kayo ni Kuya Tikboy mo. Kapitan, may problema po ba? May mga alagang hayop na naman ang nawawala. Puro buto na lang ang natagpuan. Sa 3 araw na magkakaibang bahay, halos pare-pareho ang sinapit. Ano na naman kaya yun, Kapitan? Hindi pa rin ba nahuhuli kung anong klaseng hayop yan? Yun nga ang problema. Hindi ito ordinaryong hayop lang. Ang sabi ng mga nakakita, isang nilalang na maitim, malaki at may pakpak. Pero mabilis at halos hindi naiilawan ng sulo Naku, hindi ito baboy ramo. Malamang hindi rin ito uwak. May ibang galaw.
Teka Kapitan, saan po nakita yung mga bakas? Sa may dakong silangan malapit sa masukal na bahagi ng gubat. At Kaloy, Tikboy, papunta raw ito sa Kuwebang Ligaya. Kapitan, hindi ba't bawal puntahan ng kuwebang yun? Matagal nang sinasabing may masamang hayop doon. Alam kong delikado, pero wala naman kami ibang mapagkakatiwalaan kundi kayong dalawa lang. Kayo lang ang may kakayahan, lakas at tapang. Kung may panganib na galing sa gubat, hindi kami papayag na umabot sa baryo. Gagawin namin ni Kaloy ang dapat. Teka Kapitan, kapag nasundan namin ang bakas at hindi ito hayop kundi nilalang, handa po ba kayo sa katotohanan? Wala akong ibang pagpipilian kundi paparinig ang katotohanan. Kung ganun po, tutulong po kami ni Kuya Tikboy sa paghahanap sa hayop na yun. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kaming mga taga-baryo sa gagawin ninyo. Hindi talaga ako nagkamali na pinuntahan ko kayo rito. Tsaka na po tayo magpasalamatan, Kapitan, kapag nahuli na po namin ang totoong salarin. Sige na, magpapaalam na ako at aasahan ko na maihahatid ninyo ang magandang balita sa baryo. Makakaasa po kayo sa amin, Kapitan. Sa tingin mo ba Kuya, simpleng hayop lang yung gagawa nun? Hindi pero alam kong kayang-kaya natin tong dalawa. Diyos ko, ilayo niyo ang mga anak ko sa kung anumang nasa loob ng kuweba. Sa tingin ng iba ay mukhang simpleng hayop lang ang salarin. Pero sa mga panahong yon ay may bumubulong sa akin na hindi lang sila mga simpleng hayop. Nararamdaman ko na parang may kakaiba sa mga nangyayari. Kita ko rin ang pag-aalala ni Inay para sa aming magiging misyon ni Kuya. Oh, mga anak, gumawa ko ng kalamansi juice para sa inyo. Masyado nang malamig ang klima dito sa lugar natin kaya makabubuti yan sa inyo. Kaya mahal na mahal ka namin eh. Wala ka talagang kasing sarap mag-alaga, Nay. Ay sus, naku talagang palagi mo na lang akong binobola. Kaya naman paborito ni Inay. Mapalakas na naman. Inay, ayos lang po ba kayo? Iniisip ko lang yung misyon ninyo para sa mga taga-baryo. Ang galing po. Ang hanapin ko anong klaseng hayop ang may gawa nun. Oo anak. Tapos doon pa sa Kuwebang Ligaya na. Alam naman natin ipinagbabawal puntahan yun dahil may dalang panganib yun. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Mag-iingat naman po kami ni Kuya sa gagawin namin ito eh. Pangako naman po namin yan. So, kayong-kaya namin yung mabangis na hayop na yun. Ano pa tinawag kaming anak ni Lando, no? Alam kong kayang-kaya niyo yun. Pero hindi ko lang talaga maalis na isip ko na hindi mag-alala sa inyo. Wala naman po kaming ibang pwedeng gawin kundi ang maging mangangaso. At ito na rin po ang aming nakasanayan gawin eh. Kalaki po yung pangangaso ay panganib. Pero huwag po kayo mag-alala kasi palagi naman po kami nag-iingat para makauwi po sa inyo. Aasahan ko yan mga anak. Ramdam ko ang matinding pag-aalala ni Inay sa amin ni Kuya. Pero ito ang aming ipinangako kay Itay bago siya mawala. Na ipagpapatuloy namin ang paghuli sa mga mapaminsalang mababangis na hayop na magtatangkang sumalakay sa baryo. Dapit hapon na nang makababa kami ni Kuya sa baryo. Mga kabaryo, umiraon na kayo. Nandito na ang magkapatid na Tikboy at Kaloy. Sila ang tutulong sa atin para malaman kung anong hayop ang naririto sa baryo. Huwag po kayo mag-alala sa gagawin po namin ni Kaloy. Sigurado pong makakaya naming harapin yon. Hahanapin namin ang salarin. Delikado ang tatahakin nilang landas patungo sa Kuwebang Ligaya. Kaya isama natin sa ating mga dasal ang kanilang gagawin para sa kanilang kaligtasan. Kuya, hindi ka ba nagtataka na bakit pinagpipilitan ni Kapitan na hanapin natin sa Kuweba Ligaya yung mga salarin na yon? Hindi ko rin alam. Pero sigurado ako na may hindi sinasabi sa atin si Kapitan. Ang inaalala ko lang ang Kuweba Ligaya.
Alam niyo naman na matagal na ipinagbabawal ng mga matatanda na puntahan niyo dahil may hiwaga ito. Pero bakit po parang kilala niyo ang lugar kung saan to patungo? Marami ng hayop ang nawala ron sa bandang Kuweba Ligaya. Pero huwag kayong lalapit doon ha. Masama raw ang lugar na yun. Kung ayaw niyo kaming lumapit doon, ibig sabihin may alam kayo. Basta, mag-iingat kayo. At ito nga pala ang paunang bayad ng baryo sa serbisyong gagawin ninyo. Maraming salamat po, Kapitan. Aasahan namin ang tagumpay ng misyon ninyo ito. Makakaasa po kayo. Ay, nako. Hindi ko na ba talaga kayo mapipigilang dalawa? Sige talaga yun. Hindi po kayo mag-alala. Babalik naman po kami buo at ligtas. Saka ito po pala, Nay. Paunang bayad ni Kapitan sa amin. Walang katumbas na pera ang buhay niyo mga anak. Kaya mag-iingat kayong dalawa ha? Tikboy, ang kapatid mo alalayan mo. Opo, Nay. Talagang inayos boy talaga tong si Bunso mo. Ay, kuha mo pa talaga magbiro ng ganyang bata ka? Sige na po, Nay. Mauna na po kami ni Kuya. Mag-iingat po kayo rito habang wala kami. Linisan na natin na magdidilim na. Mauna na po kami, Nay. Mag-ingat po kayo rito, ha. Tingnan mo ito kami. Sariwang bakas na malaking paa pero ng kuko. Ito babira mo ah. Mas malalim ang mga hukay ng paa. Parang dalawang paa ang ginamit sa paglalakad. Naramdaman mo ba yun? Oo, parang malamig sa hangin. Tila may humingi sa likod ng mga puno kaya nararamdaman ko siya. Maganda ka, Kaloy. Huwag kang aalis sa likod ko. Parang di ko na siya nararamdaman, Kuya. Pero huwag ka pa rin maging kabate. Kung ang kakaibang hayop ang nandito sa gubat. Kuya, nakahanda na ako. Dahan-dahan kaming naglakad ni Kuya Tikboy habang sinusundan ang amoy na sumasama sa ihip ng hangin. Hindi ko may pagkakaila na medyo nakakaramdam ako ng kaba sa dalang katahimikan ng paligid. Seryoso at alerto naman si Kuya habang tinatahak namin ang daan kung saan naamoy pa rin namin ang hayop na yun. Tama pa ba, Kuya, yung dinadaanan natin? Ayon sa kumpas, nasa gitnang silangan na tayo ng gubat. Magpahinga na kaya muna tayo sandali. Inom lang ako ng tubig. Sige. Pero sandali lang tayo, ha. Baka mamaya mawala yung amoy na sinusundan natin. Sa buong buhay ko ng mga ngaso, lang ako nakakita ng ganitong klaseng mga bakas. Parang halimaw at hindi mabangis na hayop lang, ano? Hindi kaya totoo yung misteryo ng Kuweba Ligaya, Kuya? Siguro. At ngayon natin yun mapapatunayan kapag nakita natin mismo ang halimaw na yun. Wala ka bang napapansin kay Kapitan, Kuya? Ano naman? Na parang may alam siya sa kung anong nilalang yung sumasalakay sa baryo eh. At paano mo naman nasabi yan, Aber? Basta, paano kung pakanalang to lahat ni Kapitan? At gusto niya lang talaga tayong gamitin para bumango yung pangalan niya sa baryo. Oo, hindi naman gagawin ni Kapitan yun sa atin. At saka kabisado na niya yung serbisyo ng pamilya natin mula pa ng kay Itay. Basta, may nararamdaman akong kakaiba sa kanya eh. Mabuti ba? Umalis na tayo dito at baka mawala yung bakas ng nilalang na kailangan nating hulihin. Habang sinusundan namin ang mga bakas ng yapak ng nilalang na yon, ay hindi rin mawala sa isip ko na bahagyang magduda kay Kapitan sa tunay niyang pakay sa baryo. Noon pa man ay bali-balita na ang yaman ni Kapitan na galing sa masamang gawain. Kaya unti-unting nawawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. Kuya, nakikita mo ba yung arkong bato na yun? Oo nga. Tara, tignan natin. Hindi kaya yun yung Kuwebang Ligaya? Mukhang natabunan na ng malalagong damo. Mukhang ito na nga yung Kuweba Ligaya. Ito na nga. Ito palang sinasabi nilang bawal pasukin.
Pero ngayon mukhang dito pumupunta ang nilalang na sinusundan natin. Iikot ako sa kabilang bahagi para siguraduhin ko na ito lang talagang lagusan papasok. Sige, mag-ingat ka ha. Ihanda mo ang mga sulo. Lalo na wala tayong ilaw papasok. Mukhang misteryoso nga ang kuwebang to. May mga kakaibang ukit at simbolo. Utol, ikaw ba yan? Tinatawag mo ba ako? Hindi, bakit? Narinig ko kasi na parang may tumatawag sa akin eh. Mukhang may dinadaga ng dibdib ah. Hindi ah. Talagang may tumatawag nga sa akin. Mabuti pa, linisin na natin itong bukana ng kuweba para makapasok na tayo. Mukhang mahababang panahon na ata talagang walang pumupunta sa kuwebang to ah. Si Itay kaya, napuntahan niya kaya yung kuwebang to? Hindi ko alam pero yung mga bata pa tayo, ayaw niyang nababanggit ni Ina yung lugar na to. At inaawan niya palagi si Itay. Kaya pala, gano'n na lang pala yung pagkaayaw ni Inay na tanggapin natin yung misyon na to. Kasi gano'n din si Tatay. Pero syempre, matagal ng panahon yun. Matagal ng panahon na misteryoso ang kuwebang ito. Sigurado naman ako na walang nilalang na masama ang nakatira dito. Ayan, malinis na. Kita na yung daan. Pasok na ba tayo? Sige, ito yung sulo. Sindihan mo para may ilaw tayo papasok. Nang sindihan namin ang mga sulo na gagamitin, ay agad na sinukbit ko ang aking maliit na bag at naglakad papalapit ng kuweba. Bigla akong napasinghap nang hawakan ko ang bato na nasa gilid ng kuweba. Nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Ayos ka lang ba, Kaloy? Parang may mainit na gumagapang sa loob ng dibdib ko. Pero wala to. Sige na, tara na. Sigurado ka ha? Pwede naman tayong matras kung hindi mo talaga kaya. Bakit tayo atras? Parang sinabi mo na rin na duwag yung mga anak ni Itay Lando. Hindi naman natin kailangang madaliin ang misyon na to eh. Pwedeng magpahinga muna tayo hanggang sa mawala yung nararamdaman mo. Ayos lang ako, kuya. At saka matagal pa ang gabi kaya kailangan na natin makita ng nilalang na yun. Alam kong nag-aalala si kuya sa nararamdaman ko. Kahit ako, hindi ko may paliwanag ang kakaibang init ng katawan na dumaloy sa aking katawan. Tila nangihina rin ako habang pumapasok kami sa loob ng kuweba. Pero gaya ng ipinangako namin sa mga taga-baryo, na bago sumikat ang araw, ay mahanap namin ang nilalang na yon at madadala sa baryo. Sandali lang. Naririnig mo ba yung mga kakaibang tunog na yun? Mukhang mga paniki lang yun. Kakaibang paniki naman yun. Misteryoso rin ba yung mga paniki dito? Puro ka naman kalokohan, kuya. Teka, mukhang konti na lang minute siya ng sulo ah. Maya-maya mamamatay na itong apon. Kaya kailangan na natin mahanap yung nilalang na yan. Para naman makabalik na tayo. Pero sigurado ba tayo na nandito talaga yung nilalang na yun? Nandito pa rin yung amoy niya eh. Napapansin mo ba yung mga kakaibang simbolo sa mga pader? At ang isang simbolo doon ay parang pamilyar sa akin. Hindi ko lang maalala kung saan ko nakita eh. Ibig sabihin, may mga naninirahan sa loob ng kuweba na to dati, no? Hindi ba yung mga kulto? At pwede rin namang mga nilalang sa dilim. Kung ano man yun nandito, kailangan natin mahanap ang nilalang na yun. Patay man o buhay. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad sa loob ng kuweba. Agad naming napansin na parang hindi natatapos ang haba ng kuwebang yun. At tila walang katapusan o patutunguhan ang kuwebang napasukan namin. Huminto kami sandali para palitan ng mitsa ng dala naming sulo. Sapat pa ba yung dala nating mitya? Pero kung hindi pa natin makikita yung katapusan ng kuwebang to, malamang mauubusan talaga tayo. Kung ganun, kailangan natin bilisan sa paglalakad para makita natin yung katapusan ng kuwebang to. Ito nga siguro ang ibig sabihin nila kaya tinatawag na misteryosong kuweba to, no? Teka, mukhang tumitindi ang amoy ng malansang nilalang na yun ah. Kuya, parang may kakaiba na. Oo. Nandito kagaya ng mga napasok nating kuweba.
May amoy na parang nabubulok na basang abo. Nararamdaman mo ba? Ang alin? Yung lamig. Hindi ng balikat ko ang giniginaw ko, di parang pati buto ko nilalamig. Hindi ito lamig ng hangin. Parang kang binabalot ng malamig na presensya. Parang may humahawak sa likod ng mga batok mo pero wala naman. Tingnan mo yung mga pader para silang humihinga. Biglang nagningas ang dala naming sulo, ngunit limitado ang abot ng liwanag. Sa halip na magbigay linaw ang liwanag, ay parang hinihigop nito ang paligid. Habang sa paligid ng kuweba tila gumagalaw ang mga anino, hindi dahil sa hangin, kundi parang buhay ang mga ito. Tahimik ka lang, huwag mong pansinin. Hindi to normal. May bahagi ng utak ko na parang nagsasabing bumalik na. Tuloy tayo. Malapit na tayo sa pinakaloob. Pakiramdam ko, hindi lang tayo basta pumasok. Para tayong tinawag. Mas lalo tumindig ang lamig ah. Halos hindi ko maibukay yung mabibig ko, kuya. Nanginita ng hininga natin sa sobrang lamig. Mukhang delikado nga talaga para sa atin ang lugar na to, kuya. Pero hindi na tayo pwedeng umatras, Kaloy. Mahaba-haba na rin yung nilakad natin. At kung babalik pa tayo, mauubusan na tayo ng mitya ng sulo. Kaya ko pa naman ng lamig pero nahihirapan lang ako maglakad. Parang naninigas na yung mga paa ko. Pilitin mo. At kung hindi natin malalampasan to, hindi tayo makakauwi ng buhay kay Inay. Kahit nanginginig ang mga paa at tuhod ko sa lamig, itinuloy namin ang pagpasok sa kuweba. Kung ano-ano na rin ang pumapasok sa isip ko na pwedeng mangyari sa aming dalawa. Tila ba, hindi ito basta lamig lang ng bato, kundi ito'y paanyaya ng panganib at kamatayan. Kunin mo tong gloves ko. Isuot mo para maibsan ang panlalamig ng kamay mo. Paano ka, kuya? Kung ibibigay mo to sa akin, paano ka naman? Huwag ka na matigas ang ulo. Kapag nagkasakit ka, mas lalong yari ako kay Inay. Ako pa rin talagang inaalala mo. Sinabi ko na nga ba't mahal mo rin ako eh. Ano siningit mo pa talaga yan? Sige na, suotin mo na yan. Huwag mo akong alalahanin. May extra damit ako dito. Yun na lang yung akin. Hindi namin alam kung hanggang saan ang tagal ng lamig ng paligid. Habang pinapasok namin ang kuweba, ay mas tumitindi ang lamig. Sari-saring mga tunog na rin ang aming narinig, mga ungol na tila nasa ilalim ng lupa, at ang mga patak ng tubig na tila may ritmo. Kuya, nararamdaman mo ba? Oo, pakiramdam ko pinapanood nila tayo. Ang dilim. Para siyang hangin na yumayakap sa atin. Huwag kang bibigay. Kahit anong makita natin, huwag kang iiwalay sa akin ha. Sa kisame ng kuweba ay isang anino ang nakita kong nakadikit sa bato at hindi gumagalaw, hindi humihinga. Ngunit habang umaabot ang ilaw ng sulo sa nilalang, ay doon ko nakita ang kanyang bumukas na mapupulang mga mata. May nilalang na nandun ah. Saan? Sa taas! Anong klaseng nilalang yan? Bakit nakadikit pabaliktad tapos mukha baliktad rin? Tikboy, At may pakpak na tila kasing haba ng kanyang katawan ah. Kaloy! Matras ka! Anong klaseng hayop yan? Hindi ito hayop. Alam niya yung pangalan natin. Hindi tayo dapat tumagal dito. Kailangan na natin lumabas. nagulat kami nang makitang papalapit ang isang nilalang. Ang katawan nito ay umiikot nang hindi ito gumagalaw. Tumitig sa amin ito habang tila umiikot ang paligid. Ang mga mata nito ay lumalaki at lumiliit habang ang pakpak ay nagsisimulang bumuka. Kaloy! Dibdib ko parang umaapoy. Bumalik ka sa amin. Hindi ka makakakuha ng isa sa amin.
Paano nangyari yun? Sa kuwebang ito, walang sino man ang makakapatay sa amin. Tumakbo ka na, Kaloy! Umalis ka na! Hindi kita iiwan! Sabay kaming umatras habang hinahampas ni Kuya Tikboy ng sulo ang paligid para itaboy ang nilalang. Umiwas ito sa apoy, ngunit hindi nasusugatan. Bigla kaming nakarinig ng ugong ng malalakas na hangin na tila bumulwak sa katawan ng nilalang. Hindi nyo may tatanggi. Isa sa inyo ay isa sa aming lahi. Ano ibig mo sabihin? Huwag ka makinig! Babalikan ka namin. Umalis na tayo dito. Masyado na mapanganib sa atin yung kuwebang to. Sino sa atin ang sinasabi niya? Kaisa sa lahi nila. Huwag mo sabihin naniniwala ka na sa kanya. Kita mo naman na mapanlin lang ang mga nilalang na yun. Ano ka ba? Yung may nararamdaman ko sa kanila eh. Parang kilala niya tayo. Ano ka ba naman, Kaloy? Umalis na tayo kung ano na iniisip mo eh. Sa gabing yon, nakita at naranasan namin kung gaano kamisteryoso ang kuwebang ipinagbabawal puntahan ng mga ngaso. Dahil may mga nilalang palang nagkukubli at naghihintay lang ng laman sa dilim. Talagang hindi ka pa umaalis ha? Bumalik sila. Kung gusto mo makuha ang isa sa amin, kailangan mo munang labanan ako. Ikaw ang huling tagapagdala ng apoy. Pero kahit ang liwanag mo ay hindi makabubutas sa kuwebang ito. Kaloy, magtago ka! Masarap ang galit mo. Yan ang nagpapasarap sa laban. Kuya Tikboy! Hindi siya nasasaktan ng normal na sugat! Ipansin ko ha! Nagsimulang magdilim ang paligid. Namatay ang sulo. Ang mga mata ng nilalang ay lalong nagliwanag sa pula. Mula sa kanyang likod lumalabas ang maitim na usok. Nagsimula itong gumapang sa lupa, papalapit sa akin. Hindi mo siya magagalaw! Matapang ka, Tikboy. Pero ang lakas mo ay hindi uubra sa lakas ko. Kuya Tikboy! Hindi mo kami maagin. Babaeng halimaw! Kuya, kunin mo na yung itak ko. At basahin mo ng langis na banahaw. Talian mo na! Ito ang iniwan sa amin ni Itay. At ito rin ang tatapos sa'yo! Hindi niyo ako matatalo! Hindi pa nga yan! Hihintayin kita. Kuya, nasugatan ka. Di bale. Basta ang importante, ligtas ka. Ligtas tayo. Ang nilalang na yun, hindi lang basta halimaw. Para siyang may koneksyon sa atin. Ramdam ko sa katawan ko eh. Hindi pa tapos ang labo na to. Bumalik lang siya sa dilim pero anumang oras pwede siyang sumalakay ulit. Hindi napatay ang nilalang na yun at sigurado akong hindi pa ito ang huli. Ang mga nilalang sa kuweba ay nagising na at handang sumugod anumang oras para makuha ang isa sa amin. Naguluhan ako dahil tila may bumubulong sa akin. Nanilikha ako para sa kuwebang ito. Maupo ka kaya muna sa bato. Hindi umiinto ang pagdurugo ng balikat mo. Gas-gas lang to. Kaya-kaya ko to. Gas-gas, munti ka na akong mamatay sa lakas ng paghampas sa'yo eh. Hindi na ako papayag na ikaw lang ang makikipaglaban, no? Mabuti na lang, dala-dala ko yung dagtanang balatong bato na itinuro sa atin ni Itay. Kailan ka pa naging albularyo? Tisin mo lang ng sandali ha. Ari, di naman yung halaman na yun. Mas okay na to, kaysa naman malasong ko ng halimaw na yun. Tanda mo yung sinabi sa atin ni Itay dati. Ang tunay ng mga ngaso, hindi lang marunong humawak ng itak. Dapat marunong din pumili kung sino ang dapat protektahan. At ako yung pinili mo. Sabi rin niya,
Kahit madaling manggubat, basta magkayakap ang magkapatid, may ilaw pa rin matitira. Nakahanda naman akong protektahan ka eh. Naghahanap kami ng pwedeng lagusan para mabilis na makalabas ng kuweba at hindi inaasahan, may malaking bato na tila itinabon sa isang sikretong lagusan. Buong lakas ko itong itinulak at hindi ako nabigo. Madaling araw na nang makalabas kami sa kuwebang ligaya. Ano ba kaya yung lugar na to? Hindi ko alam. Pero masaya ako, takalabas na tayo ng buo. Hindi tayo buo, kuya. Ano ibig mo sabihin? Kaloy, anong nangyari sa'yo? May kumagat sa akin. Ano? Nang bumangga ka sa pader, ako yung nilapitan niya. Hindi ko nasabi sa'yo dahil sa pag-aalala at hindi ko nagkaganda ramdaman eh. Itinaas ko ang damit ko at ipinakita sa kanya. Sinabi ni kuya na may itim na marka ng kagat at hindi sugat na normal. Ang palibot nito ay may parang itim na ugat na kumakalat sa balat ko. Noon ko lang naramdaman ang kakaibang sakit na dulot ng kagat na iyon. Ano? Kaloy! Bakit hindi mo sa akin sinabi ka agad? Akala ko kasi pasalang eh. Akala ko pagod lang yung katawan ko pero habang naglalakad tayo, parang may gumagapang sa loob ko. Teka, alamin ko kung anong klaseng kagat yan. Sumpak kagat nito. Hindi lang kagat ng hayop. Kaloy, dahan-dahan magbabago ang katawan mo. Kaya pala may parte sa akin na hindi ko nakontrolado eh. Kaloy, anong nararamdaman mo? Parang may bumubulong sa loob ko. Parang tinatawag ako ng kuweba. Nararamdaman ko na ng sandaling iyon ang pagbabago sa katawan ko. Unti-unti na rin bumabakat ang mga ugat sa balat ko. At ang mga kuko ko ay bahagyang humahaba. Pilit kong nilalabanan ang pag-ibot ng katawan ko. Ayoko maglalimaw. Pakinggan mo ko, Kaloy. Hindi ka halimaw. At alam kong lalabanan mo yung nasa loob mo. Pero paano kung hindi ko kayanin? Paano kung sa susunod ikaw na isaktan ko? Yun ang panyo ni Itay. Sinuot niya yan ang muntik na siyang lamunin ng galit. Suotin mo at ipaalala mo sa katawan mo kung sino ka. Hindi ako isa sa kanila. Hindi ka magiging isa sa kanila hanggat kasama mo ako. Salamat, kuya. Unti-unti nang lumiliwanag ang paligid pero tila natatakpan pa rin ang dilim. Nagpatuloy kami sa paglalakad para hanapin ang tamang daan pabalik ng baryo. Napapansin kong paulit-ulit lang ang dinaraanan namin at tila ba may kakaiba sa paligid. Masyadong tahimik ka. Anong amoy yun? Parang may insenso na may dugo. Hinanap namin ang amoy na yon. Dahan-dahan kaming naglakad. Nagulat kami nang may isang malawak na clearing, isang bilog na lugar sa gitna ng gubat. Sa gitna nito ay may mga nilalang na nakapalibot sa itim na tila altar na bato. Ang dami nila. Parang pugod ng mga aswang yung napuntahan natin, Kaloy. At parang sinasamba nila ang itim na altar na yun ha. Anong klaseng nilalang yan? Bakit nakausli ang likod nila At may pakpak na kagaya ng nakalaban mo sa kuweba. Ngayon ang gabi ng pagtatanggap. Ngayon natin bubuksan ang ugat ng ating kapangyarihan. Tumataas ang kamay ng mga aswang. Sumasabay sila sa bawat sigaw ng tila namumuno sa kanila. Napapikit ako ng isang malakas na kulog at kidlat ang nagmula sa kalangitan. Mula sa anino, inilabas nila ang isang batang nakagapos at nakapiring. Takot na takot habang nilalagay sa gitna ng kanilang altar na bato. May halay silang bata. Hindi ito isang seremonya. Isa itong pagpatay. Isa sa inyo ay anak ng dilim at narito siya. Naglalakad siya sa pagitan ng ating mundo at sa kanila. Ang puso ko. Tuwitib ako sabay ng tambon.
Kaloy, Hindi ko alam kung bakit parang tinatawag nila ako. ano ba sinasabi mo? Tabunan mo ng tenga mo para hindi mo sila marinig. Parang kinakausap nila ako sa isip ko. Umalis na tayo dito. At baka mamaya makita pa nila tayo. Bilisan natin! Mukhang may panauhin tayong nagmamasid. Huwag sinabi ko takbo. Takbo ha! Bilisan mo, Kaloy! Huwag kang lilingon! Teka lang, parang may mga sumusunod sa atin na nararamdaman ko sila. Takbo, Kaloy! Ako na bahala dito! Hindi kita iiwan! Ano nangyayari sa akin? Yung balat mo! Wala akong pakialam kung sino ka sa kanila! Tumakbo na tayo! Aray! Kaloy, tumayo ka na! Bilis! Malapit na sila! Kuya, ang dugo ko. Kahit anong dumaloy sa katawan mo, Kaloy, anak ka pa rin ni Inay Gracia at kapatid kita! May lumapit na isang aswang sa amin. Bubunot na sana ng itak si kuya pero umihip ang malamig na hangin at sa isang iglap, ang mga nilalang ay umatras. Humalik sa lupa at nagsabing, ang huling tagapagmana ng lahing halang ay bumalik na. Litong-lito ako sa mga nangyayari. Hindi ako sa inyo at lalong hindi ako halimaw! Wala na sila. Hindi ako aswang. Hindi ako halimaw! Tapos na ang seremonya nila. Pero tayo, nagsisimula pa lang ang laban natin, Kaloy. Sandali kaming nagpahinga sa maliit na sapa na nakita namin ni kuya. Hindi ko pa rin maipaliwanag ang nangyayari sa akin. Lalo na sa kulay ng dugo ko na hindi pang normal na tao. Makulimlim ang paligid. Hindi namin masiguro kung umaga o hapon na ba dahil parang hindi sumisikat ang araw sa lugar na ito. Ngayon alam na natin na hindi lang basta mabangis na hayop ang sumasalakay sa baryo. Kundi grupo ng mga aswang. At hindi lang sila basta aswang. May sinusunod din silang utos. Oo. At hindi lang basta utos at gutom ang nararamdaman nila. May mas malaking ritual silang ginagawa. Ang mga tinutugis pala natin ay nilalang nandoon. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa lugar na to. At pakiramdam ko, isa ako sa bahagi na tinutugis nila eh. Ano ka ba? Hanggat suot mo ang pulang tela ni Itay sa braso mo, hindi ka kabilang sa kanila. Hindi ka alimaw. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ako eh. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako normal na. Hindi ako normal na tao ngayon, kuya. Hindi mo ba napapansin kanina na para silang aswang na may kulto? May lider at may layunin? Kailangan na natin makababa ng baryo. Kailangan nilang malaman ito para makapaganda. At kung totoo ang hinala ko, isa sa mga pinuno ng baryo ay hindi rin basta tao. Paano kung si Kapitan Miguel pala ang kasabot ng mga nilalang ng dilim? Hindi malayo mo yan. Ang pagsalakay sa baryo ay isa sa patibong sa ating dalawa para mabawasan ang tagapugsa sa gubat. Kung gano'n, kung totoo man yan, mananagot siya sa mga kasamaan niya. Huwag na natin isipin ang tungkol dyan. Pahinga na muna tayo sandali bago natin hanapin ang daan pababa ng gubat. Naghanap kami ng ligtas na lugar para makapagpahinga. Unti-unti na ring dumidilim ang paligid. Ngayong alam na namin ang totoo, na hindi hayop ang kalaban namin at hindi rin basta halimaw, ay mas kailangan naming protektahan ng baryo at si Inay. Kumusta rin pakiramdam mo, Kaloy? Malaking tulong ang tela na may orasyon ni Itay. Sandaling huminto ang mga gumagapang sa ugat ko. Kailangan natin makausap si Albolari at Tikang, lalo na sa nangyayari sa'yo. Sa tingin mo ba, kuya, gagaling pa kaya ako? Oo naman. Magtiwala ka sa sarili mo at sa lalapitan nating albularyo. Isa siya sa kilalang albularyo na natagpuan ko sa kabilang baryo at kaibigan siya ni Itay. Bago tayo bumalik sa baryo, kailangan muna natin masiguro kung ano ang binabalak ng mga aswang na yun sa baryo at kung sino ang leader nila. Kinagabihan ay nagpasya nga kaming sundan muna ang pulutong ng mga aswang
para malaman namin ang kanilang plano sa baryo at kung sino ang kakampi nila doon. Kinakabahan man pero kailangan namin itong gawin. Dahil bilang mga ngaso ay kasama ito sa aming tungkulin. Hindi sila basta naglalakad. Parang may ritmo yung mga ginagalaw nila. Pakiramdam ko hindi lang pagkain ang hinahanap nila. Kundi may binabalikan din silang isang lugar. At kung susundan natin sila, maaaring hindi na tayo makalabas pa ng buwan. Pero kung hindi natin malalaman ang plano nila, baka mga tao sa baryo ang papatayin nila. Parang nagbabago ang paligid ah. Parang may sinasabi ang mga simbolo. Teka, naaalala ko tong mga pattern na to eh. Parang nakita ko to sa panaginip ng gabing kagatin ako ng aswang. Panaginip? Gubat na wala sa mapa. May apoy na itim at may altar sa gitna. At mga matang nakatingin sa akin. Ito na ang sentro ng pugad. Parang templo nila. Mga anak ng Anino, ang oras ng pagpagod ay nalalapit na. Ang dugo ng lahi natin ay muling mabubuhay. Mabuhay sa mga ulaw! Ang babaeng na aswang niyo, anak ng leader ng aswang. Kung ganun, iisa lang ang lahi narito sa pugad na to. At ganun din sa Kuweba Ligaya. Ibig sabihin, alam ng buong lahi nila na nakapasok tayo dito sa pugad nila. Nararamdaman ko na naman na para akong hinihila sa gitna. Habang nakakaramdam ako ng kakaiba, ay bigla kaming nakarinig na parang may nabubuong enerhiya sa paligid. Umangat ang itim na bato na sinasamba nila at sa itaas, lumapo ang 3 malalaking nilalang na may pakpak. Mukhang uwak, may katawang tao at mata na kulay asul. Hindi na tayo pwede maramdaman. Isang maling hakbang natin, tayo ang susunod na alay. Kailangan natin makaalis dito. Pero kailangan muna nating aralin ang kilos nila. At ang seremonya nila parang may hinihintay na bumalik. At baka ikaw yan? Parang ganun na nga kuya. Tinatawag nila ako eh. May bumubulong sa akin na lahing halang. Lahing walang? At sino naman ang bubulong sa inyan? Eh hindi ko alam. At hindi ko na rin maintindihan kung sino ba talaga ako. Parang isa ang dugo at laman ko sa kanila eh. Hindi ba sila papakinggan? Kami ang pamilya mo, hindi sila. Dugot laman ni Itay ang nananalaytay sa'yo. Ang dugong itim at anak ng dilim ay hindi matatakasan na kahit sino ang ugat na itim. Ugat ni Itay? Katulad ng sa'yo? Hindi ako rin halimaw kagaya nila kuya. Tulungan mo ako, ayoko maging kagaya nila. Hindi ka magiging kagaya nila. Uuwi na tayo. Hanapin natin si Almolaring Tikang. Itago tayo. Kung may mga dumarating. Hindi nila lang dumarating kundi mga paanong tao. Kuya, Diyos ko, si Kapitan Miguel. Sa gitna ng pulutong ng aswang, lumakad si Kapitan Miguel para pumunta sa leader ng aswang. Nakasuot pa ito ng itim na kapote. Tumigil sa tapat ng altar at tumahimik ang mga aswang. Yumuko ito ng bahagya, isang pagbibigay galang. Nakakuyom ang mga palad ko sa galit kay Kapitan. Nagpakita ka rin, tagapamagitan ng tao. May napagkasunduan tayo, Olaw. At narito na ang alay na hinihingi mo. Kuya, alay tayo. Ayun na yung kapitan na yun. Simula pa lang sinasadya niya, ipadala talaga tayo dito eh. Ito ang anting-anting na ipinangako ninyo. Kapangyarihan kapalit ng dugo. 2 silang nangangaso at 2 kaluluwa mula sa lahing tagabantay. At kapag nakuha mo sila, wala nang hahadang sa baryo. At ang isa sa kanila ay dugo ng lahi ko. Sapagkat ang anak ng dilim ay hindi namamatay. Sila ay bumabalik. Ikaw yung sinasabi nila. Hindi, imposible ang sinasabi nila. Magkapatid tayo. At iisa ang laman at dugo natin. Nakita nila tayo. Yan na ang bugad. Ang mga pinangakong alay ay naririto na.
walang alay sa gabing to. Kapitan! Traidor ka. Hindi ako sa inyo, no? At hindi ako katulad yung mga halimaw. Isuko mo na ang sarili mo, Kaloy. Isa kang anak ng dilim. Mas pipiliin ko maging tao kahit ang katawan ko ay sila lang ang pinipili. Nagsimulang umatake sa amin ang mga nilalang. Mabilis na sumugod si Kuya Tikboy. Tinaga niya ang isa sa mga aswang. Agad ko ring hinugot ang aking itak at iwinasiwa sa mga aswang. Ramdam na ramdam ko ang kasabikan ng mga ito sa sariwa naming laman. Habang si Kapitan ay nanunood sa laban. Kaloy, kailangan natin makaalis. May ritual silang isasagawa. At ang ritual na yun, ako ang kailangan nila. Magbabayad ang kapitan na yan. Walang hiya pati tayo pinahin sa mga aswang. Tamang matagal ko ng kutob tungkol sa kapitan na yun, na may masamang balak talaga sa baryo. Ngayon naman, sa ating dalawa. Kailangan na natin makababa ng gubat para masabihan natin mga natuklasan natin dito. Pero paano, kuya? Parang walang katapusang daan tong tinatakbo natin eh. Pinaglalaruan tayo ng gubat. Hindi tayo susuko, no? Hanggat hindi natin mahanap ang daan. Hindi kayo makakatakas sa pugad na ito kung yan ang inaakala nyo. May malabong liwanag ang nagmula sa aming kinalalagyan ni Kuya. Mukhang umaga na. Naramdaman kong nakagapos ang mga kamay ko. Ganon din si Kuya Tikboy. Parehas kaming duguan ng braso at mukha at nakakulong sa isang malaking hawla sa gitna ng pugad ng mga aswang. Pasensya ka na, Kaloy. Hindi ko nasalo yung mga kuko nila. Tinamaan ako ng lason eh. Huwag mo sisihin ang sarili mo, kuya. Panahon na siguro para harapin ko sila. Hindi ka nila pagmamayari, Kaloy. Wala kang utang na loob sa mga nilalang na yan. Magandang araw, mga anak ng kabundukan. Masasabi kong napakagaling ninyong mga aso. Sayang nga lang, kayo pala ang magiging biktima. Traidor! Pati ang baryo isusugal mo? Ang baryo ay matagal ng parte ng kagubatan. Tanging kayo ang umaagaw at ang binatang si Kaloy ang lahing halang at siya ang susi ng muling pagkabuhay ng kadiliman. Hindi ako susi na kahit ano. Ako si Kaloy, anak ni Inay Gracia at Lando, kapatid ni Kuya Tikboy. Mali. Ikaw ang apo ng isa sa pinakaunang aswang na halang. At ang dugo mo na dumadaloy sa katawan mo ay kapangyarihang matagal na namin hinihintay. Ang dugo ng halang at buhay. Ang ritual ay magsisimula na sa paglubog ng araw. Kapitan! Huwag ka namang magpakademonyo! Hindi mo na ito mababawi! Kaya kong isuko ang buong baryo para lang sa kapangyarihang lalampas sa edad ko. Isang pamilya, isang kapatid. Maliit lang na kabayaran yan sa yaman at immortalidad. Nang malapit nang lumubog ang araw, ay kinuha nila ako sa hawla at dinala sa gitna ng pugad. Ipinatong ni Hulaw ang libro sa sahig at binuksan ito. Kakaiba ang mga pahina nito dahil tila gawa sa balat ng tao at hindi sa papel. Maya-maya ay nakaramdam kami ng panginginig ng lupa. Parang may gumigising sa loob ko. Bitawan niyo kami! Kung ayaw ninyong mapatay sa sarili ninyong pugad! Wala kayong lakas laban sa batas ng ritual. Pero ako ang sentro ng sinasabi mong ritual, di ba? At kaya kong sirain ito mula sa loob ko. Nagawa ko! Tara na! Hindi tayo pwedeng manatili dito! Lakas mo, Kaloy. Tumakbo ka ba na dala-dala mo na ang kadiliman sa katawan mo? Kung may dilim man sa loob ko, ako na mismo ang magpapasya kung gagamitin ko to.
Sana mahanap natin ang daan pabalik ng Mario. Malapit na magdilim kuya. Sigurado ako aatake na sila sa atin. Kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Masaya ka at kami ang pinili mo. Kayo ang pamilya ko. At hindi ang mga halimaw na yun kuya. Hindi ba ito ang Kuweba Ligaya? Ibig sabihin, umikot lang tayong dalawa? Madilim na ang paligid. Nasa gitna kami ng makapal na ugat at ulap ng usok. Kapwa kami hinihingal. Duguan si Tikboy, habang ako naman ay namimilipid sa sakit. Ang aking mga ugat sa braso at leeg ay nangingitim at nanlalabo na ang aking paningin. Kaloy! Sandali! Sandali! Tiisin mo lang ha. Makakahanap din tayo ng tulong. Parang may gustong pumasok sa loob ko eh. Parang tinatawag ako ng lupa. Huminto kayo mga anak ng dilim! Ang lupang ito ay hindi ninyo pag-aari habang ako ay nabubuhay pa. Ikaw na matandang babae ka. Wala ka ng kapangyarihan at lakas para pigilan na itinalagang kapalaran ng piratang yan. At ikaw, Hulang, wala kang karapatan para alisan ang kalayaan ng binatang yan. Ang dugo niya ay halo ng liwanag at dilim, pero may puso siyang higit sa lahing pinagmulan mo. Albularyo Tikang? Tika ano to? Ginising nila ang kadiliman sa loob mo, Kaloy. Pero hindi mo kailangang sundin ang dugo mo. Sa puso mo manggagaling ang pipiliin mong pagkatao. Ikaw ba rin yan, Kaloy? Kapatid ko ba rin yan? Bumalik kayo sa ilalim ng lupa kung saan kayo ay sinumpa. Umatras kayo! May araw ka rin matanda ka. Babalik ako para kunin ang para sa akin. Mga takot naman pala yun eh. Salamat po, Albularyo Tikang ha. Ligtas na tayo kuya. Makakauwi na tayo. Hindi pa tatapos, Kaloy. Sa kabilugan ng buwan, wala ka ng kawala. Makinig ka sa sinisigaw ng puso mo. Hindi sa bulong ng lahi mo. Hindi ka isinumpa. Pinili kang maging daan ng pagbabago. Salamat po Albularyo Tikang. Paano niyo po nalaman na nandito kami? Humingi ng tulong ang inay ninyo sa akin dahil alam niyang nasa panganib ang buhay niyo nang aksidente niyang marinig si Kapitan Miguel. Napakawalang hiya talaga ng Kapitan Miguel na yan. Sana lapain siya ng mga kakampi niyang aswang. Ibig niyo pong sabihin, alam ni inay ang tungkol sa katauhan ko? Malalaman mo rin ang lahat sa tamang panahon. Ang mabuting gawin natin ngayon ay umalis na tayo sa lugar na ito at baka bumalik pa sila. Sa panahong yon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Sa likod ng dilim na pinagmulan ko, ay pinili ko pa rin ang liwanag na nakagisnan ko. Malaki ang pasasalamat ko kay Albularyo Tikang sa pagliligtas niya sa buhay namin ni Kuya. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag at patuloy pa rin kami sa paglalakad. Lolo Tikang, parang dito na po tayo gumaan kanina. Parang sinasadya tayong iligaw ng kagubatan. May tumatawag na naman sa akin kuya. Parang gusto niya tayong pigilan. Parang hindi tayo pinapayagan lumabas. Diyan ka, Nino. Huwag ka nang sumunod pa sa mga tagapagmana ng liwanag. Magbigay daan ka. Ano po yun, Lola? Ang sagradong bato ng gubat. Makakalabas na po ba tayo? Kaloy, kailangan ng kapangyarihan mong natutulog pa. Ang daan palabas ay tinatago ng lahi mo. At kung sino ang galing sa pugan, siya lang ang makapagbubukas nito. Ako? Ilagay mo ang kamay mo sa gitna. Pero kung papayag kang manatili sa lahi ng dilim, bubukas ito papasok. At kung pipiliin niyo po ang liwanag, ay magbubukas ito palabas. Tama ka, Tikboy. Pipiliin ko ang aking pamilya at ang liwanag.
Dahil sila ang totoo kong pamilya. Dahan-dahan kong itinapat ang aking mga kamay sa gitna ng bato. Nanginginig ang katawan ko habang ginagawa yun. Nagulat kami nang biglang magbukas ang malaking bato palabas ng mahiwagang gubat. Alis na sana kami nang biglang may malakas na boses na sumigaw. Si Hulaw. Hindi kayo makakaalis, Kaloy. Bumalik ka, anak ng kadiliman! Maaring dugo mo ang dumadaloy sa akin, pero puso ko, pinipili ang landas na to. Umalis ka man sa kadiliman ito, ay hindi mo kami mapipigilang guluhin ang buong baryo. Hihintayin ko ang muli natin pagkikita. Kulaw na halimaw. Tarhaan ang landas ng mga nilalang at buksan ang daan ng mga pinili. Ay, naka. Pambalakang ko. Lola Tikang! Tumayo po kayo dyan. Ayos lang po ba kayo? Nakaaligtas nga tayo sa mga anak ng dilim sa pagbagsak na manihindi. Aray ko. Ayos ka na ba? Hindi ko alam kung matatanggap ko ba yung katotohanan na isa akong halimaw. Buong buso ko naming tatanggapin, Kaloy. Walang mababago sa magiging magkapatid natin. Hanggat hindi pa natin lubos na natatalo si Hulaw at ang mga anak niya, ay hindi pa rin tayo nakasisiguro sa kaligtasan ng baryo. Kung ganun, kailangan natin paghandaan ang pagbabalik nila. Nandito lang ako at tutulong ako. Ipinangako ko sa inyong itay na bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niya. Lalo na kailangan ng gabay ng kanyang bunsong anak. Kung ganun, matagal niyo na po palang alam na isa akong anak ng dilim. Oo, at inihabilin ka sa akin ng itay mo. Dahil alam niya na darating ang araw na lalabas ang totoo mong pagkatao. Mahal na mahal ka ng itay mo. Higit pa sa tunay na anak. Maliwanag na at tumilaok na ang mga manok. Nagpasalamat kami kay Albularyang Tikang sa tulong niya sa amin at nangakong tutulong sa gagawing pagsalakay sa mga lahing halang. Sigurado akong excited na yan si Nay na makita tayo. Salamat sa Diyos at buhay kayo, mga anak ko. Maraming salamat, Albularyang Tikang. Isa ka talagang maaasahang kaibigan. Walang pagsidlan ang saya ng umagang yun. Pero hindi ako mapapanatag kapag hindi ko nalaman ang totoo kong pagkatao mula kay Inay. Agad kong kinausap si Inay para malaman ang buong katotohanan. Ngumiti ito at niyakap niya ako ng mahigpit. Inay, totoo po ba? Anak, Hindi niyo po ako tunay na anak. hindi kita isinilang, Kaloy. Pero ikaw ang anak na itinadhana sa akin. Isang gabi, bumalik ang itay mo mula sa gubat. Nanginginig at takot na takot habang bitbit ka. Wala kang saplot nun. Tanging dahon ng saging ang nakabalot sa katawan mo. At may marika ka sa batok. Alam namin kakaiba ka, anak. Pero hindi ka namin kayang tiisin. At lalong hindi kita matiis, anak. Kaya pala minsan, sinasabi ni Itay na hindi natin kailangan malaman ang lahat ng totoo. Oo. Pinili namin itago ang lahat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Ayokong lumaki kang takot sa sarili mo. Ayokong isipin mong iba ka. Pero bakit niyo po ako tinanggap, Nay? Kahit alam niyong galing ako sa lahing aswang. Dahil nung unang beses kang ngumiti sa akin, Kaloy. Alam ko, sa puso ko, naalala kita. Inay! At sa bawat taong lumipas, naging mabait,
masipag at mapagmahal kang bata. Kaya paano matatawag na halimaw ang batang marunong magmahal? Salamat, inay. Salamat po sa pagpili sa akin. Hindi kita kailanman isusuko, anak. Kahit pa kaninong dugo ang dumadaloy sa iyo dahil anak kita. Mahal na mahal ko kayong dalawa, mga anak. Palagi niyong tatandaan yan. Sa isang inang marunong magmahal, walang halimaw na hindi kayang tanggapin. At sa isang batang marunong tumanggap ng pagmamahal, may panibagong buhay na nagsisimula. Habang nakahiga ko at nagpapaantok, natutunan ko na hindi ang dugo ang nagiging batayan ng pagkatao, kundi ang ating mga puso at ang pamilyang pumili at nagmamahal sa atin. Ipinikit ko na ang aking mga mata hanggang sa lamunin na ako ng antok. Haloy, anak ng dilim. Bakit ka na pa nagtatago sa mga taong hindi mo kadugo? Pinili mo silang mahalin, pero iwan ka rin nila. Sa bandang huli, hindi ka pa rin nila tatanggapin. Tanggapin mo na. Hindi mo kaya takasan ang dugong nasa loob mo. Hindi ka nila kaya intindihin, Kaloy. Pero kami ang tunay mong tahanan. Tama ng pagtanggay. Kailangan ka ng ating lahi. Hindi ako kagaya ninyo. Hindi mo kami kailangang itulad sa sarili mo. Dahil ikaw mismo ang magiging higit pa sa amin. Hindi ako Alima. Ako si Kaloy, anak ni Gracia at Lando. Ako'y tao! Anak, ikaw lang ang magtatakda kung sino ka. Hindi ang dugo, kundi ang puso mo. Napabalikwas ako sa pagkakahiga dahil sa isang masamang panaginip. Parang totoong kausap ko sila at kita ko sa kanila ang pagnanais na makuha nila ako. Pawis na pawis akong naupo sa kama. Kaloy, ano nangyayari? Tinatawag nila ako. Gusto nilang bumalik ako. Ano plano mo ngayon? Hindi ako babalik. Kahit anong sabihin nila, tao ako. At ipaglalaban ko yun. Kaloy, anak, anong nangyari? Masama pulit ang panaginip ko na eh. Tila, totoo at muli nila ako tinatawag. Ano ba talagang nararamdaman mo? Parang may bumubulong sa akin sa dilim. Mga tingin na gusto akong bumalik at mga mukhang hindi ko kilala. Mula nang bata ka pa, alam kong may kakaiba sa'yo. Hindi ko na lang agad sinabi pero nararamdaman ko na ito noon pa. Alam ko naman na hindi ka sasama sa kanila, di ba, Kaloy? Hindi mo kailangang sumunod sa mga tawag nila, anak. Nandito ako, ang kuya mo. Kami ang pamilya mo at hindi sila. Paano kung dumating na araw na pati ako, hindi ko nakilala yung sarili ko? Basta nabubuhay ako, hindi mo makakalimutan kung sino ka. Araw-araw kong ipapaalala sa'yo. Ikaw si Kaloy, ang anak ko. Mahigpit na yakap mula kay inay ang pinadama niya. Pati na rin si Kuya Tikboy. Hindi ko na alam kung hanggang saan ko pa kayang labanan ang dilim na bumabalot sa pagkatao ko. Pasikat na ang araw sa labas, pero may kakaiba akong nararamdaman. Tila may nakamasid sa amin sa labas. Hindi ako pwedeng magkamali. Anak ito ng dilim. Napakawalang hiya talaga ng Kapitan Miguel na yan. Sinasabi ko na nga ba, plano niya ang pagpapatawag niya sa itay niyo sa gubat. Huwag kang mag-alala. Ang kasamaan ay kailanmay hindi maghahari sa sanlibutan. Tama po si Lola Tikang. At saka may araw din sa atin yung kapitan na yan. Grabe. Hindi ko akalain na kaya ni Kapitan na try niya rin ang buong nasasakupan niya para sa pansarili na kapakanan. Kahit noon pa man gahaman na yan lalaking yan sa kapangyarihan. Kaya nga walang gustong kumalaban sa kanya sa politika.
dahil agad na lang silang nawawala sa baryo. Ilang araw na mula nang malaman ko ang totoo kong pinagmulan. Tahimik ang gabi sa baryo. Walang kahit anong nilalang ang gumagawa ng masama. At si Kapitan Miguel, hindi na muling nagpakita. Pero ang gabing yon ay siya namang naging pagsugod ng mga tagasunod ni Hulaw. Mga anak, mukhang nagsisimula na ang kadiliman. Hindi na tayo ligtas dito, pero lalaban ako. Nararamdaman ko ng presensya ng Hulaw, kuya. Mga kabaryo, manatili lang kayo sa inyong mga bahay. May mga dumadating lang na bisita. Ang walang iyang kapitan na yan nasa labas. Huwag kang gagawa ng akmang, kuya. Maraming nilalang ang nasa paligid. Diyos ko, anong gagawin natin? Hindi na kami bisita. Kami na ang tagapagmana ng buong baryo. At agad na kami naghihintay at ngayon, wala na makakapigil sa amin. Maganda ang plano ni Hulaw sa ating baryo. Kaya hayaan nating tanggapin ang lahi nila dito sa ating munting bayan. Nasisiraan na talaga ng ulo yung kapitan na yan. Wala na siya sa sarili niyang katinuhan eh. Nasa ilalim na siya ng kapangyarihang itim ng mga halang at niyakap na rin ito ang tungkulin bilang tagapamagitan ng mga tao at aswang. Demonyo talagang lalaking yan. Bagay lang siyang maging sugo ng kadiliman. Alam kong nakikinig ang anak ng aming lahi. Malapit na mag-hari ang lahing halang sa ating baryo at sa buong sangkatauhan. Kahit kailan, hindi ako magiging isa sa kanila. Sigurado akong isang madugong labanan ang mangyayari at pinaghahandaan na nila yon. Ano kailangan natin gawin, Lola Tikang? Harapin ko na sila. Ako naman talaga ang kailangan nila eh. Kailangan ko lang ilayo ang mga halimaw na yun sa baryo para hindi na kayo madamay pa. Anong ibig mong sabihin, anak? Ibig sabihin na, pabalik ka mag-isa sa gubat. Ito na lang ang naisip kong paraan, kuya eh. Hindi, sasama ako sa'yo. Tutulungan kita. Ipinapangako kay Itay na iingatan at poprotektahan kita eh. Kahit buhay ko pang maging kapalit. Pero ayoko mapahama kayo ng dahil sa akin. Ang laban na to, hindi lang para sa'yo. Kundi laban na rin ng pamilya natin at ang buong baryo. Tutulong din ako sa pakikipagto sa mga halang na iyan. Anak, pumayag ka na. Kakampi mo kami sa laban mo. Hindi ko nagkamali na piliin ko kayo. Dahil kayo ang totoong liwanag ko. Humanda na kayong lahat. Nahahadlang sa aming lahi. Muli kaming babalik sa kabilugan ng buwan para pagharian ang magandang baryo ito. Hintayin mo kami, kapatid na Kaloy. Tayo na. Pero bago ang lahat, kumuha kayo ng pwede natin maging hapunan. Nang gabing iyon, nagsimula na kaming magplano para sa binabalak naming pagsira sa pugad ng mga aswang. Isang lumang mapa ng gubat ang inilabas ni Albularyang Tikang. May marka ito sa Kuwebang Ligaya. Inihanda na rin namin ang lahat ng kakailanganin sa posibleng laban. Hindi sapat na papasukin lang natin ang pugad ng mga aswang na yun. Dapat sirain at surugin din natin. Tama ka, Tikboy. Hindi lang basta sirain. Kailangan din nating iselyo at isumpa ulit sa pamamagitan ng isang ritual. Ritual po? Ano naman po kailangan natin sa ritual? 3 bagay. Una, ang bato ng pinagmulan. Ginagamit mo ngayon, Kaloy. Ikalawa, ang dugo ng isa sa kanilang lahi. At ang pangatlo po, At ikatlo, ang liwanag ng kaluluwang hindi kailanman yumakap sa dilim. At sino naman po may ganong kaluluwa? Siya, ibig mo sabihin, kailangan ko isakripisyo ang sarili ko? hindi ko sinabing mamamatay ka. Pero kailangan mong ibigay ang lahat sa ritual. At ano naman po yun?
ang lakas ng katawan, ang buong paniniwala mo at ang huling apoy ng iyong pagkatao. Kapag nagtagumpay tayo, maaring mawala na rin ang sumpa ng kadiliman sa pagkatao mo. Hindi pwede yan. Hindi pwede magsakripisyo si Kaloy. Kuya, kung hindi ako, sino pa? Kung ako may kakayahan na to, ibig sabihin ako rin ang tatapos nito. Anak, ayoko mawala ka. Pero ayoko rin makita ka nilalamon ng mundo ng kasamaan. Hindi ako mawawala. Mananatili pa rin akong si Kaloy na anak ninyo at kapatid ni Kuya. Ayaw mo ba nang magiging tagapagtanggol ako ng baryo? Sige. Pupunta tayo sa sentro ng pugat at ako ang hahawak na lagusan. Si Kaloy ang magdadala ng bato. At si Lola Tikang ang magsasagawa ng ritual. Magsuot kayo ng proteksyon. Kapag nagsimula na ang ritual, magsasakripisyo ang gubat. Lalamunin nito ang mga hindi karapat-dapat. Pero kung buo ang loob ninyo, makakalaya tayo. Ngayon ang panahon, wala nang atrasan. Buong puso kong tinanggap ang pagiging sakripisyo para matalo at mapabagsak ang lahing pinagmulan ko. Alam kong delikado ang gagawin namin at pwedeng hindi na kami makabalik ng buhay. Pero susubukan ko pa rin itong ipanalo. Bukas, bago sumikat ang araw, halis na tayo. Mag-iingat kayo. Hangad ko ang tagumpay ng tatlo. Uwi po kami ng buong bunay. Ipagdasal niyo po na magtagumpay kami. Mga anak, kayo na ang bahala sa kanila. Albularyang Tikang, may tiwala ko sa galing at kakayahan ninyo. Huwag kang mag-alala. Ang laban nila ay laban ko rin. Sisiguraduhin kong uuwi kaming tatlo. Unang sinag ng araw, pero tila wala pa ring liwanag sa gubat. Napahinto kami sa tapat ng makapal na damuhan. Nasa harap na namin ang matandang landas patungo sa gubat. Hindi pumapasok ang sikat ng araw sa loob. Tila may takip ang langit sa buong kagubatan. Parang mas masahol pa to ngayon kaysa nung una. Tahimik pero parang buhay yung mga puno. Hindi sila natutulog. Ramdam nila yung pagdating natin. Ito ang hangganan. Pag tumawid tayo, wala nang atrasan. Ang lugar na ito ay hindi na lupa ng tao, kundi lupang ninakaw na ng dilim. Kahit takot ang katawan ko, mas malakas ang panggustuhan ko na wasakin to. Laban ito ng buong pamilya. Kung dito ka galing sa gubat na ito, dito rin tayo hanggang sa huli. Ang oras ay nagsisimula na. Tingnan ninyo, hindi pa sumisikat ang araw kahit umaga na. Tinatabingan ng kadiliman ng gubat. Tara na! May sumusunod sa atin. Sa ngalan ng liwanag, kami dumaraan hindi upang manira, kundi upang magligtas. Ramdam nila ang bato. Ramdam nilang kami ang tatapos sa pugad nila. Habang palalim kami sa gubat, biglang huminto si Albularyang Tikang. Kumuha siya ng pulbos mula sa maliit na sisidlan at sinimulang magsaboy ng abot asin sa paligid. Ang gubat na ito'y may mga mata. Kailangan nating takpan ang ating presensya. Kapag hindi ko ito'y sinagawa, aamuyin nila ang takot natin. Lola Tikang, bakit po umiinit ang pulseras ko? May papalapit at malakas ito. Hindi mo maiiwasan ang dugo mo, Kaloy. Kapag tumunog na ang huling panawagan, tatawagin ka pa rin ng ating lahi. Napastangan ka sa ating lahi! Hindi mo masasaktan ang kapatid ko. Tanggapin mo to! Matamis ang pagmamahalan ninyong dalawa. Pero tingnan na lang natin kung hanggang saan yan. Mag-iingat ka, kuya! Tingnan lang natin kung talagang isa kang magaling na aswang. Talagang sinusubukan mo ko? Mayabang na mga ngaso. Tanggapin mo tong gulok ko! Ah! Isan mo ako dun ah! Kuya Tikmoy!
Ito naman ang para sa'yo! Ah! Ano klaseng kapangyarihan yan? Kapangyarihang pinipili ko ay galing sa mga taong mahal ko at galing sa liwanag ng paninindigan. Panahon na. Ikulong natin siya sa selyo. Ano ginagawa mo? Ano nangyayari sa katawan ko? Ganito ba matatapos ang lahi natin? Hindi ang layang nawala, kundi ang kasamaan ng loob nito. Isa na lang ang natitira. Tama, si Hulaw. At ang traidor na si Kapitan Miguel. Naroon pa sila sa ilalim ng punong punso. Doon sila nagsasagawa ng huling paghahanda. Una naming napagtagumpayan ang pagkatalo ni Arok, anak ni Hulaw, at kailangan na naming isunod ang ama ng kadiliman. Kasama ang traidor na si Kapitan Miguel na humangad ng kapangyarihan at walang hanggang edad, pero may hangganan ng lahat ng kasamaan. At ako ang hahatol sa kanilang dalawa. Gabi na nang makarating kami sa puno ng punso. Napakatapang nyo namang tatlo. Nagtagumpay kayong paslangin ang nag-iisa kong anak at hindi ko yung palalagpasin. Hindi kami matatapos dito. Ikaw ang wakas ng sarili mo kadiliman. Mahina ang anak mo, Halimaw, no? Malamang mahina ka rin dahil ikaw ang nagtuturo nun sa kanya. Masyado mo naman yatang pinipita ang pagpaslang mo sa aking anak. Dahil nakakasiguro kaming kahinaan mo ang anak mo. Sa mga katulad naming aswang, wala kaming puso at awa kaya normal lang sa amin ang kamatayan. Kung gano'n, tama lang na ang piliin ko ay ang liwanag. Teka, iligtas mo ako. Pinilit lang ako ni Hulaw. Hindi ko alam na ganito ang magiging kapalit. Sana naisip mo yan noon pa, Kapitan Miguel. Masyado kang nasilaw sa yaman at kapangyarihan. Yan din ang sisingil sa'yo, tandaan mo yan. Binenta mo ang baryo at ipinatapon mo kami bilang alay. Wala ka ng lugar sa baryo. Nararapat lang sa iyong mamatay. Pangako, magbabago ako. Hindi ko nagagawin ito sa baryo. Wala kayong panama sa aming mga sinaunang lahi ng gabi. Nagulat ako nang biglang sumugod si Hulaw sa akin. Nahulog ang bato na hawak ko sa lupa. Umatake na si Hulaw nang harangin ni Kuya gamit ang kanyang gulok. Habang si Albularyang Tikam ay sinisimulan na ang ritual sa gilid ng altar ng mga lahing halang. Bato ng pinagmulan, pakinggan ang panata. Sa dugong tumalikod sa dilim, isara ang lagusan. At ako ang bunga ng pagtanggi sa kasamaan. Kaloy, ngayon na! Tanggapin mo ang lahat ng kasamaan ng ginawa mo sa baryo! Agal ka, Kaloy! Kulang pa yan sa lahat ng ginawa ng lahi mo sa baryo. Kaya kahit kailan, hindi ko matatanggap na galing ako sa lahi mo! Kahit anong gawin mo, nananalaytay pa rin sa ugat mo ang dugo ng ating lahi. Ngayon na, Lola Tikang, isara mo na ang pugad! Hindi niyo ako kakayang ikulo. Ako ang ugat ng lahat ng nilalang sa gabi. At ako ang bunga ng pagtanggi ng kasamaan! Biglang bumulwak ang liwanag sa buong pugad. Nagtungo ko sa gitna habang ang bato'y umiikot. Si Hulaw ay tinamaan ng selyo. Unti-unting nilalamon ng apoy. Kita ko ang galit sa mga mata nito at may pagbabantang nakapaloob. Ngunit nag-iba ang daloy ng enerhiya. Nakawala siya sa selyo. Ano nangyayari? Bakit nakalabas ng selyo ang Halimaw? Hindi ko rin alam. Pero hindi ako papayag na tuluyan siya makawala. Hindi mo kayang iwasan ang tawag ng dugo mo, Kaloy. Kahit ano pang pilit mo, isa ka sa amin. Mas matindi ang panata kaysa dugo. Ngayon ako nang wakas mo, Hulaw. Etong sa'yo! Sumugod si Hulaw.
Bumigwas ang kanyang balikat sa gilid ko. Mabilis akong nakabawi. Sinugod ko siya sa panga gamit ang pulseras ko pero tila walang epekto ito. Mahina! Alam mo ba ang pulseras na yan ay gawa sa balat ng una kong alagad? Yan na ba ang kaya mo? Kaloy! Gawin mo na, Kaloy! Bago pa siya makabawi! Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng pamilyang pinili ko, isinasara ko na ang pugad ng dilim! Teka, anong nangyayari? Hindi ito maaari! Tagapamagita, tulungan mo ako! Hindi na ako papayag na kontrolin baba ko. Tama lang yan sa'yo. Isasama kita sa impyerno ang pupuntahan ko. Ano nangyayari sa akin? Lumulubog ako. Tikoy! Tikboy! Kaloy! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tikang! Nararapat lang na lamunin ka ng lupa. Taksil ka sa baryo. Hindi pa ito ang wakas! Kamusta, Kaloy? Kamusta? Hindi lang tayo ang nanalo, pati na rin ang mga susunod na bata sa baryo natin. Mag-uumaga na nang makalabas kaming tatlo sa gubat. Kahit gaano ang pagod at kabang naramdaman ko, walang sawang saya dahil tapos na ang aking bangungot sa gabi. Tungkol sa mga anak ng dilim, kita ko ang saya sa mukha ni Kuya at albularyang tikang. Ito ang langis na minana ko pa sa aking lolo at lola. Galing ito sa ugat ng punong pinagmulan. Apoy na kayang sunugin kahit anino. Baka expired na po yan, Lola Tikang. Baka hindi na umepekto. Hindi to gaya ng mantikang pramprito mo ng tuyo, Tikboy. Wakasan na natin para lang wala nang makabalik at para wala nang ibang maligaw. Liwanag, isara mo na ang lagusan ng dilim. Sunugin mo ang mga ugat ng kasamaan at pakawalan mo ang lupa sa sumpa nito. Ito na ang wakas din yan. At ito na ang simula ng kapayapaan sa ating lahat. Hindi lahat ng apoy ay nagdadala ng kapahamakan. Minsan, ito ang lunas para makapagsimulang muli. Maliwanag na nang makababa kami mula sa gubat. Kita namin na naghihintay na si Inay at ang mga taga-baryo sa paanan ng bundok. Akay-akay ko ang napilayang si Kuya Tikboy at nag-uusal ng orasyon si Albularyang Tikang habang nadaraan kami sa mga malalaking puno. Mga kabaryo, narito na sila! Mga anak, salamat sa Diyos at buhay kayo. Pasensya na po kayo at natagalan kami. Tinapos lang po namin ang gulo. Mga taga-baryo, makinig kayo. Ang gubat at ang baryo ay malaya na. Si Kapitan Miguel ay hindi bayani, kundi traidor. Si Kapitan po ang dahilan kung bakit namamatay ang mga alaga ninyo. Siya ang nagtulak sa amin sa pugad ng mga halimaw sa gubat bilang isang alay. Ngunit dahil sa tapang ng magkapatid, ligtas na tayo mula sa mga anak ng dilim. Wala nang kapitan na magtatago ng nino at wala nang pugad ng halimaw sa gubat. Maraming salamat, Tikang. Hindi kami makababayad sa ginawa ninyo. Ang liwanag ay walang kabayaran, Gracia. Masaya ko at pinili ni Kaloy ang liwanag kasama kayo. Nang maipaliwanag na namin sa mga taga-baryo ang tunay na may sala at ang buong nangyari, nagpasya na kaming umuwi para makapagpahinga. Magamot ang sugat ni Kuya Tikboy at si Albularyang Tikang. Oh, anak, anong iniisip mo? Iniisip ko lang, Inay, kung paano ko babantayan ang mundong ito. Ngayon alam ko na kung sino talaga ako. Walang mas mahalaga
sa kung sino ang pinili mong maging. Hindi ang lahi, hindi ang anyo, kundi ang puso. Patawad, Inay. Kung minsan muntik na akong bumigay. Ang lakas ng hatak ng mga dilim eh. Pero mas malakas po ang yakap ninyo. Hindi mo kailangang mag-sorry, anak. Lahat tayo may dilim sa loob. Pero ang mahalaga, pinili mong huwag hayaang lamunin ka nito. Mahal na mahal ko po kayo, Inay. Ikaw ang anak ko. At kahit ano ka pa, tanggap at mahal na mahal kita. Baka pwede rin ako sumama sa yakap na yan. Oo naman, kuya. Hindi ko na napigilan ang humagulgol habang yakap si Inay at si Kuya Tikboy. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal nila mula pa noon. Mas pinili ko ang liwanag kaysa sa dilim ng aking dugo. At habang buhay kong tatahakin ng liwanag sa kabila ng maitim kong nakaraan. Sa kasalukuyan po, isa na kaming cultural forest guide ni Kuya Tikboy ng ilang taon na para magturo at gumabay sa pangangalaga ng mga kagubatan at mga hayop dito. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento, Miss Soledad. Hanggang dito na lamang po at more power sa inyong channel.